kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Ha? 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Umpisa na po ngayong araw ang pagbabawal o ban ng COMELEC sa pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno o mga ayuda. Ayuda sa ating mga kababayan para daw matiyak ang isang patas at walang kinikilingan. Ano? Walang pinoprotektahan. Ano? Serbisyong totoo lang. Na electoral process bago ang May 12 elections. Saklaw ng COMELEC Resolution Number 11060, ang mga programang pang-ayuda ng DSWD, kabilang ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Ayuda sa Kapos ang Kita Program, AKAP, at ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Department of Labor. Nangako naman si Labor Secretary Benvenido Laguesma na susunod sila sa 10 araw na ayuda ban upang hindi ito mapagkamalang bahagi ng kampanya. Ayon po sa kalihim, habang bawal ang payout ay pagpapatuloy naman ng DOLE ang pagpoproseso ng mga aplikasyon at paghahatid ng serbisyo lalo na sa mga apektado ng pagputok ng Mount Bulusan sa Sorsogon at Canlaon sa Negros. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Totoong Friday na po ng umaga, mga kababayan. Napakalungkot na balita ang sumalubong sa atin. Actually, kahapon pa itong balita. Ito pong malagim na aksidente sa SCTEX, no? Kumbachero. SCTEX. Sa SCTEX kung saan 5 sasakyan po ang nagkarambola. Inumpisahan po yan ng isang bus. Ayan, no? Anong kumpanya? Solid North. Ito pong bus na ito. Nakatulog daw yung driver kung batyero. Yan ang problema, ano? Ito po'y bandang tanghali, ano? Kaya ang itatanong niyo po siguro, paano naman ang driver ay makakatulog ng tanghali? Kanina kinukwento ni Bailon ngayon sa atin na talagang kahit nga daw siya may pagkakataon
katanghalian, lalo na kung mahaba yung biyahe. Tapos yung init sa labas ng panahon, ano? Oo, may pagkakataong talagang Tapos- dadalawin ka ng antok. Tapos bagong kain ka, ayun Yung ang pa isa. aantokin ka, no? Yung pa isa, kumbatsero. Ito pong Solid North, yan, gaya ng pangalan nung bus, Oo. malayo ang pinanggalingan yan. Oo. Solid Solid kaya malayo yan. Solid yan, no? So, Ah. Solid North. Kawawa po, 10 po ang patay po dyan, mga kababayan. At mahigit 20 ang sugatan. Ay, nako, yung bang wala kang kamalay-malay, nandun ka lang sa, kumbaga, easy driving ka lang. Easy driving ka. Sa O unahan. ikaw naman pasahero, pa-idlip-idlip ka sa Idlip. bus. Tama. Yung palang driver mo nakatulog na. Oo. Tapos ikaw naman na nagmamaneho, nakasabay. Oo. Ingat na ingat ka. Tapos biglang may ganyan. Ganitong pangyayari. Aksidente talaga, no? Totoo. Kaya nga, accident happens anytime, anywhere. Kaya talagang, ito ay maliwanag na human error, kumbatsero. Kaya ito, tanong uli ni Bailon. Ngayon! Daming tanong ni Bailon, Maraming ano? tanong. Bakit ba yung bus mismo, yung fleet ng bus, sususpindihin? Oo. Sabi ko, habang Yan ginagawa ang yung investigasyon. naging practice na Matik. Oo. Sabi, magandang point bakit kayo nang sususpendin na bossing? Hindi naman kanyan, mechanical error Oo, na hindi kailangan nga. mo i-check yung ibang mga bus. Paano kayo ibang mga driver, ibang mga konduktor oo, kaya nga, na may makabuhayan din naman sila. Ba't pati sila madadamay dyan? Ganun nga ang mangyayari dyan. Pero dapat sagot ng kumpanya yon. Yung mga driver na wala namang kinalaman at dapat may pasada nung araw na yon, dapat tuloy ang kanilang sweldo. Yun ang isa. Tapos Lalo pat ngayon naman, di ba, hindi naman na per ulo ngayon ang sistema sa mga bus. Lalo na provincial bus yan. Porsyento. May sweldo yan. Kumbatsero, hindi sweldo. Porsyentuhan pa din ngayon. Hanggang ngayon. Porsyentuhan yan, kumbatsero. Hindi nila sinusunod yung dati nang naging panuntunan ng Department of Transportation. Nako, maniwala ka. Kasi nga, mas malaki ang sweldo ng mga driver. Isip-isipin mo, kung mahaba ang biyahe, malaki ang pamasahe dyan. Pag Phoenix mo yung sweldo dyan, sabi nung mga driver mo, ayoko! Ayaw pumasada, ha? Maghanap ka na ibang driver. Hahanap nga ako. Dapat may basic. Halimbawa, may basic at kung meron mang commission, dagdag na lang yun. Plus commission. Oo, dapat Plus commission. ganun. Kaya naman tinatanong na Bailon ngayon, hindi lang yung driver, pati daw yung ruta mismo. Oo. Paano na mga pasahero dyan? Meron namang pantrangko. Ayan. Meron namang Victory Liner. Philippine Rabbit. Ayan, Philippine mga, Rabbit. mga bus na iba pang bumibiyahe. Napag-uusapan po natin yan sapagkat alam nyo, sa panahon po ngayon, napakainit ng panahon. Kapag ikaw lang yung nag-iintay ka lang ng bus na darating, saan na ba yung bus na yan? Ba't walang dumarating na... Yun nga, kapag nagkulang sa ruta na yun. Oo, kaya dapat naka-ready din ang LTFRB dyan. Ayan, meron dapat na ipapalit. Oo. Saka gaano ano yung sabi ni Inton? Ngayon! Ba't ba yung lahat? Anong sabi niya? Yuel, buong franchise? Ha? Yung buong bus company? Hindi lang yung biyahing north. Hindi lang yung ruta na yun. Yung rutang... Di gaano karaming bus Yan bang yan? solid north, north lang talaga ang biyahe? South din. Meron. Solid south yun. Solid South. Buong fleet. Buong fleet. Totoo Totoo ba yung sinasabi nila na yan? Baka naman parurusahan nila mga pasahero na yan, ha? Merong mga marami... imaginein mo, ilang bus yan, halimbawa, mga 700 bus. Ilan ang pasaherong sumasakay dyan araw-araw? Kaya bang i-cover nung kakumpetensya nila yan? Dapat siguro, isip-isiping mabuti ng... hindi natin kilala yung Solid North na yan, kung sino mga may-ari niya, no? Pero imaginein mo, hindi mo lang pinarurusahan yung bus company, damay ang mga konduktor at mga driver. Ibang mga nagtatrabaho pati yung mga doon. sumasakay po dyan, araw-araw. Ilang beses ang biyahe niyan araw-araw. Ay nako,
Tanungin nga natin. Tingnan din mabuti yun. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ulitin natin ha, bawal na ayuda ngayon for 10 days ha. At sa mga kababayan natin na hindi pa rin kabisado kung ano-ano mga ibig sabihin yun. No? Alam nila, AIX. AIX. Ano ba ibig sabihin ng AIX? Ayuda. Ano yan? Basta. Ayuda. Yung akap. Yung akap. Yung tupad. Ano ba yung tupad? Ayan. 4-piece. Ano ba yan? Palagay ko sa mga eskwelahan, ano yan eh. Pwede nga ba kasama sa exam? Kasama na sa examen yan eh. Yung mga ibig sabihin yung mga ayuda na yan. So habang tigil yan, dapat imemorya nyo na yan. Ha? Kasama ba yung kanyan kumbachero? Yung MAIP, di ba? MAIP din, yung Hindi medical nabanggit. assistance? Walang nabanggit. Sana yung medical assistance kasi dapat sa totoo lang dapat tuloy-tuloy yan eh. Dapat tuloy yun. Yung hindi ba yung MAIP Kasi, yung guarantee letter? Ang makakakuha lang naman nun yung may sakit eh. Dapat yun gugustuhin tuloy-tuloy. ba ng isang tao na magkasakit siya para lang makakuha nun? O kaya naman, Wala naman sigurong ganun. mapipigil ba niya yung sakit niya sa susunod na 10 araw? Yun na nga. Na wala naman siya mahihingan ng tulong. So ang AIX ay Ano? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayan. Ang 4-piece, ito naman yung una eh. Dati yan na ang ito. una, Basta bilangin nyo lang. Pantawid, unang P. Yan. Pamilya, pangalawa. Pilipino, program. Ayun. 4 na piece. 4-piece. May kumukwestiyon nga sa isang party list ba't ginamit daw yung 4-piece eh. May party list na ganyan. 4-piece, At nakailang seat ba yan sa... Nakatatlo. Nakatatlo. Tapos nangunguna ngayon sa mga survey. Kaya pala si Congressman Libanan na namewang. Bakit ba? Ikaw ba yun? Kong Nonoy, ano bang aawitin natin mamaya? ang akap naman, baka sabihin nyo, ano ba ang ibig sabihin ng akap? Akap, Ayuda sa kapos ang kita program. Akap. Ito yung may sweldo pero kapos. Ito yung may mga trabaho pero kulang ang kanilang kinikita. Okay. At ang mga tagawalis, yung mga nagwawalis. Mga tagapudpud ng kalsada. Tagapudpud ng kalsada, tupad. Ayan. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Yun. Yun, tupad. Yun ang tupad. So yan, bawal ngayon. Tapos ang bawal gusto pa ngayon ng COMELEC, pati yung bentahan ng bigas na 20 pesos, ipagbawal. Bet ayuda ba yun? Hindi ayuda yun. Bibili mo yun eh. Bibilhin, pero meron kasing part nun na parang ayuda ang dating dahil sinagot ng national government yung kalahati nung 13 pesos. Sinagot din ng local government. Dapat itigil na rin yung pagsakay sa MRT, saka LRT. Kasi may kwan yan eh. May ayuda rin may subsidy rin ng gobyerno yan. May subsidy rin yan. Malaki ang subsidy ng gobyerno. Bagamat hanggang kailan yung libreng sakay? Hanggang bukas. Hindi, pero ang sinasabi ko, yung araw-araw, hindi lang yung special na libre. Yung subsidy. Araw-araw po, may subsidy po ang gobyerno. Kaya nga nagre-reklamo taga Mindanao eh. Bakit yung mga sumasakay ng LRT, MRT, sa Metro Manila, subsidize, kami nagbabayad din ng buwes. Ayan, mga ganun. Wag na kayong magselos. Talaga namang ganun ang buhay Pagluwas natin. nyo lang. Pag lumuwas kayo, libre kayo. Libre kayo. Isasakay sa MRT. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Tatawa ka din na kumbachero eh. Asan na yung 20 pesos na bigas? Ni-roll out yung ng pangako, gobyerno. yung pangako. Yung pangako na 20 pesos na bigas. Nag-roll out ng gobyerno ng... Hindi, namumuliti ka lang yan. Ayan. Eto yan, mga lumang mga nabubulok na bigas. Nakita nila yung bigas kahapon. Ang gaganda. Ang gaganda ng bigas na nabili kahapon eh. Kaya dun pa lang, talaga namang sa mga ang hanap lang ay mag-criticize, wala kang maaasahan. Tapos may libreng sakay sa LRT mula na April 30 hanggang may bumatikos din ba nun? Bakit nanlilibre? Namumuliti ka kayo, malapit na eleksyon. Nako naman. Ganun ba kababaw ang pagtingin nyo sa ating mga kababayan? Na kapag ka nakalibre, iboboto na yung mga tinamaan ng magaling na kung sino man dyan? Ito naman kasi sa bigas, kaya naman nabanggit naintindihan naman natin si COMELEC Chairman George Garcia dyan. Kasi nataon naman na kung saan ilang araw na lang,
ay eleksyon na. Yun, Kaya yun lang, nagkataon lang. Nagkataon lang. Oo. Nagkataon lang Kaya naman. sabi ni Chairman, baka pwedeng Sa 13 na yan. Sa 13 na yan. So yun din ang naging decision po ng Department of Agriculture, yung full implementation o full rollout sa ng 20 pesos sa mga na bigas. Sa kadiwa. Oo, ng 20 pesos na bigas per kilo ay May 13 na. May 13 na yun. So Martes, 2 Oo. weeks from now. Tapos Ayan. yung sa Cebu, tuloy yun. Tuloy yun. Yung Tinuloy sa yun. Visayas, tuloy yun. Oo. Yun. Dahil sabi siguro ng mga taga Visayas nag-subsidize kami dyan ba't ititigil? Nag-subsidize din kami dyan. Hindi yung solo yan. Tigsi 650 tayo dyan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Oras po dos. natin, Achi, ahya. Mr. Jalom Tang, Laktiam di Chaphun. Oy, Tatay Bonnie Aporo. Tanghali na, pwede nang magsaing. Alas 6:20 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo nating ACS Balita. Rollback sa presyo ng LPG sumalubong sa unang araw ng Mayo. Kamara, tiwalang magtutuloy-tuloy ang pagbebenta ng murang bigas na sinimulan kahapon sa Cebu. Mga manggagawa, hindi raw po pababayaan ng gobyerno kahit walang wage hike sa Labor Day. DOTR, sinuspinde ang Solid North bus na sangkot sa karambola ng mga sasakyan sa STX na ikinasawi ng 10 pasahero. Anak ng Chinoy steel magnate na dinukot at pinatay inabsuelto ng PNP. At dating alkalde ng Bacolod City at sekretary hinatulang makulong ng 42 taon dahil sa pamimeke ng cash leap. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nagpatupad ang Petron Corporation at Sulain ng 1 peso per kilo rollback sa presyo ng kanilang LPG. Ang rollback ay ipinatupad sa unang araw ng Mayo. Katumbas po ito ng 11 pisong tapyas presyo sa bawat 11 kilogram na regular na tangke ng LPG. Uy, galing nun Tama nga naman, piso times 11, 11 pesos. Galing. Ano sinasabi nilang illiterate? Noong Abril, nagpatupad din ng rollback na 25 sentimos bawat kilo ang Petron sa kanilang LPG. Magkano yun? Habang 27 centavos kada kilo ang sulin. Pakiyuha mo nga yung calculator. Calculator na kailangan. Samantala, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi ningaskugon ang programang Murang Bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang pahayag ni Romualdez matapos umarangkada kahapon ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas at inaugurasyon ng Castanya Central Communal Irrigation System sa Sariaya, Quezon. Tiwala si Speaker Romualdez na may forever o magtatagal ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas ng Marcos administration dahil sa inaasahang paglaki ng produksyon dulot ng suportang ibinibigay ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sinabi ng House Speaker na malaki ang maitutulong ng solar powered pump irrigation projects na proyekto ng National Irrigation Administration upang mapanatili ang programang Murang Bigas dahil mababawasan ang gastos ng mga magsasaka at dadami ang kanilang ani.
Ay, malaking bagay itong mga proyekto na solar irrigation sa munisipyo ng Sariaya. So, yung nangyayari ngayon sa Visayas ay talagang maging sustainable dito sa hindi lang sa Sariaya pero sa Luzon. Kaya napakaganda itong programa ng NIA na itong solar irrigation kasi menos ng gastos, libre ang patubig, solar, wala ng gastos sa krudo. At siyempre, lalago ang ani dito sa kada hektarya. Nakikita nga natin na sa lahat ng mga natapos na turnover, napakaganda po ang ani, ang harvest po. Hindi lang ang isang beses lang magkaka-planting kayo, dalawang planting season pa. Kaya lalago at maging mas efficient. At itong sinasabi na yung pagbaba ng presyo ng bigas hanggang 20, talagang magiging sustainable at talagang abot tayo. Speaker Martin Romualdez. Alas 6:29 na umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pababayaan ang mga manggagawang Pilipino kahit walang dagdag sweldo. Ito sa harap na nagpapatuloy pa rin pag-aaral ng pamahalaan, partikular ang regional wage boards, hinggil sa hirit ng mga manggagawa na dagdag sahod. Ayon sa Pangulo, nakikinig siya sa hinaing ng mga manggagawa at hindi ito isinasantabi ng pamahalaan. Kiit ng Pangulo, may mga bagay lamang anyang kailangan timbangin tulad ng magiging epekto ng dagdag sahod sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya ng bansa. Alas 6:30 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Inabsuelto ng PNP ang anak ng dinukot at pinaslang na Chinoy steel magnet na isinasangkot at tinuturong utak sa krimen. Ayon kay Police Brigadier General Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, inalis na nila bilang isa sa mga respondent si Alvin Ke sa pagkidnap at pagpatay sa ama nito at driver na si Armani Pabilo. Sinabi ni Fajardo na walang sapat at direktang ebidensya ang suspect na si David Tanliao na magdidiin kay Alvin sa kaso. Maaari umanong isa lamang itong diversionary tactics ni Liao upang pagtakpan ng iba pa nitong kasamahan sa krimen. Yung mga lawyers po ng EKG already manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila because there are no corroborating evidence that would link Alvin Ke sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nagmanifest na po ang EKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. Ayun. So mismong galing din pala talaga kumbatsero sa PNP na nai-consider nilang one of the suspects talaga yung yung anak. Kasi kailangan nilang i-amend eh. Meron silang kailangang i-amend na report nila. Isinama nila dun eh. Isinama nila doon. Base nga sa sinabi lang nitong si David Tanliao. Ang sakit nun sa pamilya. Parang, talaga. Doble-dobleng dago. Binudburan mo ng asin yung sariwang sugat. Kaya nga. Una rito, maging ang Chinese community ay umalma rin po sa pagsasangkot sa anak ng biktima na tinawag nilang fake news. Alas 6:32 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Sinuspinde ng Department of Transportation ang operasyon ng Solid North Bus Transit Incorporated. Kasunod ito ng malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na kinasawi ng 10 at kinasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon sa DOTR, layo ng kautusan ni Secretary Vince Dizon na matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay habang isinasagawa ang investigasyon sa malagim na trahedya. Batay sa report ng Police Regional Office Central Luzon, bandang alas 12:30 ng tanghali nang mangyari ang karambola ng 5 sasakyan matapos na bumangga sa isang truck at 3 SUV ang isang bus ng Solid North na patungo sa Tarlac. Sa paunang investigasyon, inamin ng driver ng bus na nakatulog siya habang nagmamaneho. So kung galing ng Manila, ito kasi pauwi. At nagising lang nang bumangga ang bus doon sa SUV. Pero kung galing ng Manila yan, lapit pa lang yan. Malapit-lapit pa lang yan. Maliban na lang kumbatsero dyan, yung katulad nung kinukwento ko sa iyo, yung tatay ko, galing ng Nueva Ecija, ng alauna ng madaling araw, punta ng Divisoria. Pagdating doon, sandaling-sandali lang, sakaya na uli yung mga biyahero,
biyahe na naman. Ayun na nga. Tuloy-tuloy dalawang round trip yun. Tuloy-tuloy Ayun na yun, nga. kumbachero. Yun, pwede nga palang mangyari yun. Oo, ano? oo. Hindi yung dahil sa kababiyahe lang niya, parang bagong biyahe lang. Parang ganun. Bagong, Yun ang iisipin dapat natin, nga eh. palang suspindihin muna ang mga biyahe na yan. Kasi ang, Solid North. may Para malaman. Oo, kung Imbestiga. Pero sandali lang dapat. Oo. Di ba? May nag-message mabilis sa lang. atin dito kung batsero ngayon sa nanonood sa atin. Ang Solid North daw ay biyaheng Biyaheng norte yan. Orbistondo. Oo. Pangasinan. Pangasinan, ayan, mga galing daw ng Pangasinan yan. Meron daw Dagupan. Ayan. Biyahe Tama. ng- Mga Pangasinan, San Carlos City. Ayan, yan daw po ang mga biyahe niyan. Grabe itong aksidente. Pero sabi ni Assistant Secretary General Eli Cruz ng Department of Justice, road crash na ang tawag ng HPG. Hindi na traffic accident kasi pwedeng ma-prevent ang road crash, yung aksidente hindi mape-prevent. Oo. Yung road crash maiiwasan. May iwasan pa. Yung pala ang Ayun na nga. Oo, technical term doon, ano? Oo, kung yun nga, kung nakatulog, bakit nakatulog? Kulang ba sa Pahinga. tulog? Kulang ba sa pahinga yung driver na yun? Galing ba sa isa pang biyahe yun? Tama. Oo, Sa atin sa Amerika, kumbachero, especially yung mga truck drivers, may nire-require yan, na no? pahinga. Kaya maraming mga rest area dyan eh. May maraming rest area. Pati ano 10 oras yata, kumbachero, kapag ka naka 10 oras ka ng biyahe, Oo. obligado kang tumigil. Tumigil. Sa ayaw mo at sa gusto, kailangan magpahinga ka. Doon sa isa pa nating lugar, kung bachero, sa Europa, Sa atin, every 2 hours, at Ang, least 15 minutes, ang magbe-break ang driver sa isang malayong biyahe. Yung mga long drive, ano, yung lalo may mga karga yan eh. Na mga bus, yung mga bus drivers. Mga bus drivers. Oo. Yung pala yun, ha? Kaya dapat ganun, na dapat isa yan sa mga tinitingnan din ng LTFRB, di ba? Kung naipatutupad ba yung mga panuntunan na yan. Susunod! Tito Boy! Meron na daw pong hirit ang kampo ng mga Duterte sa ICC na ibasura ang kaso Opo. laban sa dating Pangulo. At isang dating alkalde sa Bacolod kasama ang sekretary. Nako, ano itong hatol na to? Ilang taon? 42 taon. Oo, abangan niyo Nakulong. po. Abangan niyo po kung magkano po yung involved na pera diyan. Oho. Abangan po ninyo. May pineke. May pineke. May mga pineke. Oo. Siguro sabi ng mga 42 years. Baka yan, baka bilyon-bilyon ng Bilyon yan, ninakaw bilyon. yan. Bilyon yan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:36 ng umaga. This time check is brought to you by Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano mga araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:42 ng umaga, sino yung nasintensyahan na yung kumbachero? Limpak-limpak na sa Lapiba involved yan? Ayan, napatunayan ng 6th Division ng Sandigan Bayan na guilty ang isang dating alkalde ng Bacolod City at secretary nito sa pameke ng cash slip na ginamit para sa reimbursement. Aha. So parang di umani gumastos. Tapos may reimbursement. May reimbursement. Na nagresulta ng pagkawala o pagkalugi raw po ng pamahalaan ng 400,000 pesos. 400,000 lang? 400,000 pesos. Oo, tama, kumbachero. Sa ruling ng Sandigan Bayan, hinatulan
na makulong ng 42 taon. Sus Mariano ka, Indo. Sina, dating Mayor Luz Biminda Valdez at ang secretary na Luz si Valdez, at secretary na si Brendo Elegio. Kaugnay ito sa kinakaharap nilang 7 counts ng falsification of public documents sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code. Nagugat sa ang kaso sa post-audit findings ng Bacolod City State Audit Team para sa LGU noong 2004. 20 years ago. 20 years ago. 20 years ago. Nakita ng state auditor ang ilang irregularidad sa mga cash slip na nakalakip sa disbursement voucher ng dating alkalde. So yung ulitin natin, ang involved na halaga dito na ang katumbas na parusa 42 years ay 400,000 pesos. Malaki na po yun. Pero kung ikukumpara sa kinukulimbat ng marami ngayon sa mga panahong ito, manliliit po yung 400,000 pesos, kaya ang naging motto na po ng mga magnanakaw sa gobyerno, the bigger, the easier. Think big. Think big at makakalusot ka. Parang ganun anak ng bakang dalaga. Ay nakabuhay. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, formal na pong hiniling sa ICC na palayain ang dating presidente. May report si RH7 Henry Uri. Come in, Henry. Come in. Formal nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na palabasin na ito ng kulungan sa kadahilanang walang jurisdiksyon, Jerry Anthony, ang naturang korte sa Pilipinas matapos kumalas na ito noong 2019. Patay sa 38 pahinang petisyon ay sinulitin itong mga abogado ng dating Pangulo kahapon na sina Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs. Sinabi ng mga ito, Jerry Anthony, na wala ng kapangyarihan ng ICC sa dating Pangulo dahil sa bukod sa kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong pang March 17, 2019, mismong ang kasalukuyang Pangulo ng bansa na si President Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi sa kanya mga pronouncement na hindi na kailanman sa kahit anong pamamaraan makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa gagawin itong investigasyon laban sa dating Pangulo dahil kinikilala nito na hindi na nga miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Pagdidiin pa ng mga abogado ni Duterte na ang ginawang investigasyon ng ICC noong September 2021 sa umano'y patayang may kaugnayan sa war on drugs ng Duterte administration ay wala na ring batayan dahil hindi na nga kasapi ng ICC ang Pilipinas nang mag-imbestiga mga ito noong naturang petsa. Dahil dito, Jerry Anthony, nais na ng mga abogado ni dating President Digong na mapalaya na ang dating Pangulo bago pa maisagawa ang pre-trial sa Setyembre upang maibalik na ang kalayaan nito at maiwasan na rin ang malalaking kagastusan sa kasong isinampa sa dating Pangulo. Samantala, nauna rito, dinakip nga ng Interpol si FPRRD noong Marso hanggang sa mabitbit ito patungong Netherlands para mabilanggo. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Henry. Iimbestigahan daw po ng ni CIDG Chief Torre kung may pananabutahe sa kinakaharap niyang kasong serious illegal detention. RH52 Edniel Parosa, kami Edniel! Haharap ngayong araw si CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III sa Korte sa Makati para dumipensya kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot ng police official sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong Abril 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na summon itong si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabutahe laban sa kanya. Nagugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw. Gamit lamang ang photocopy na web notice mula sa Interpol bilang basihan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG chief kung sinadya bang madelay o sinadyang itago ang pagpapadala ng subpina na Abril 21 pa dapat natanggap ng kanyang kampo. Titignan din ni Torre kung may lapses sa simpleng pagkukulang lamang ba sa pag-furnish ng kopya ng naturang subpina.
Ito si Edniel Torrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edyen. ACS Balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes Yun. bago ang alas 8. Alas 7 ng umaga. Gusto ko na umuwi. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ribaha 2x2. 2x2. Oy, 6:53 na po ng umaga. Kabilis ng Sa oras. mga wala po na mga lakad mamaya. Aha. Mamayang alas 6 ng gabi, nangungumbida po Aha. si birthday Congressman. boy, Congressman JP Pajernos. Kong GP. Kong Aha. JP, happy birthday. Happy birthday. Sa mga nakakakilala po, mga kaibigan, mga nagmamahal. Mamaya daw po yan, alas 6 ng gabi at kayo po iniimbitahan para sa isang salo-salo. Sa Piging. Ito po ay gaganapin sa dito po sa Sige, sabihin mo. dito po sa Makati. 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 Sa Makati. Kong GP. Ayan ha. Kumbidado ba ang lahat? Ayan, Kong JP, happy birthday po sa inyo at sana po ay marami kayong mapaligaya ngayon. At siyempre kayo ang pinakamaligaya dapat sa araw na ito. Ayan. Happy birthday din kay ating Carmina Romero. Ito yung ex-girlfriend ni Piolo Romero. Ni Piolo. Si Paulo. Oo. Si Paulo Romero. Papa P. Si Papa P. Si Carmina ngayon ay nasa Cebu Pacific. Ay nga pala, kumbachero, ano bang latest do sa Cathay Pacific explanation? Meron na ba? Pinagpapaliwanag pala ni DOTR Secretary Vince Dizon ang Cathay Pacific dahil meron daw pong isang pasahero dyan po sa Cebu, biyahe ng Dubai, kumbachero, na dun sa counter, napilas o pinilas nung nasa counter yung kanyang passport. Nako. Hindi man lang daw so hindi nakabiyahe yung matanda. Hindi nakabiyahe yung matanda. Kaya ang nangyari po kapag ba may ganong na damage ang passport, ano na? Hindi ka na makakabiyahe? Meron bang ganong patakaran? Hindi raw pinapasok doon sa hindi pinabiyahe siguro dahil international flight yon, Dubai, baka mas mahigpit. Dito pa lang hindi na pinasakay sa aeroplano. Ang tanong doon bakit hindi naman niya kasalanan. hindi naman niya kasalanan 'yon. At sino ang dapat managot doon? At kung meron mang dapat managot doon, ano na ba ang Tsaka kung hindi rin sinasadya nung nasa counter, aksidente na napilas. Halimbawa, habang binubuklat na gano'n, napilas. Wala, yun ba gano'n na kagad? Hindi ka makakabiyahe. Ganun ba kaagad ang patakaran sa ganun? Hindi naman yung taga-Cathay Pacific ang nagsabing hindi makakabiyahe. Mukhang doon mismo siyempre, dadaan sa immigration yan. Immigration. May depresya yung passport niya. Kaya ang problema kasi niyan, kumbachero, kung papayagan mo makabiyahe yan, at nakarating sa Dubai at merong tampered na kasi yung sabihin yung kanyang lalong malaki problema ng taong yon. Ang pwede point siguro lang yata kaagad dito ay dapat kapag ikaw ay humahawak ng dokumento ng sino man traveler, maging maingat. Maingat. At kung sakali dapat may protocol na rin sa ganyan, kumbachero. Sakaling may aksidenteng hindi rin nga sinasadya. Anong protocol sa ganun? Protocol? Pwede bang mag-issue ng affidavit ang sino mang government agency natin dito na sasabihin walang problema itong passport na ito na aksidente lang na napilas. Pwede siguro yun. Parang may undertaking. Kaya lang, kumbachero, yun ay magiging discretionary na naman
pagdating dun sa pupuntahang Oo, bansa. pwedeng So ano. siguro ang dapat na mag-issue ng travel document doon kung may problema, DFA. DFA, Oo, meron bang dapat- naka-assign na DFA sa airport natin? Dapat may protocol. oo, Kaya nga ang oo. ginawa ng sa NAIA, binawasan. Bawal lang humawak No ng- touch na. No touch No na. touch na. Doon sa pagpasok. sa pagpasok. Pero doon sa counter, talagang kailangan hahawakan talaga yun eh. bulatlatin nung kanyon nung ground staff ng airline. Nako, nanang ko po. Ingat lang kasi document yan eh. Baka ang tagal-tagal lang pinapangarap nung kababayan nating makabiyahe ng Dubai, hindi pa natuloy, matanda na yan. Talaga Nako po, naman. nanang Buti ko po. sana kung kayang-kaya ng dikitan na lang yun. Kung pwede sana, ano? Pwede dikitan na lang. Ang gamit sticker ng DZRH. O pwede. Mamaya ka na, Sherwin, at bubugbugin na ako ni Het dito. Het, ikaw na. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Merong mga maihinang probinsya pagdating sa mga estudyante, yung literacy kumbachero. Oo. Di ba nabanggit natin yung top 10 na functionally illiterate provinces. Walo doon sa Mindanao. Dalawa, Samar, Northern Samar, Western Samar yung isa. Sa Diba Visayas. dalawang Cebuano provinces to, Cebuano Visayas provinces to. Ito po yan naman yan yung ang binabanggit mo yung functional illiteracy. Illiteracy. Iba pa yung basic. Yung iba- talagang hindi makabasa at makasulat. Nangunguna pala dyan ang BARM, kumbachero. BARM nga. Ang Bangsamoro Autonomous Region, 582,000 or 16% of their population ay hindi no read no write. no read, no write. No read no write. Sumusunod dyan ang Zamboanga Peninsula, 320,000, 11% ng kanilang population no read, no write. Matindi, no? Matindi, ano? Tingnan mo nga Sobrang naman. matindi po 'yun. Nakaano talaga yung highest illiteracy rates ay nandun talaga sa Kamindanawan. Oo, kumbachero. kaya considering kumbachero na hindi naman siguro natin masasabi na ang gobyerno, hindi lang itong gobyerno na to, pati yung mga nakaraan pa may pagsisikap na marating ang ng mga guro, tagapagturo ang ating mga kababayan. Lagi at lagi bumabalik kumbachero dun sa ang mga bata ba o ang mga magulang ba ng mga batang ito ay binibigyan ng pansin ang pag-aaral o ang iniintindi kung paano malalamnan ang kanilang sikmura. Babalik talaga. sa kahirapan Kahirapan. Sa gutom. At habang laganap ang kamangmangan, hindi mawawala ang kahirapan. Kung yan cycle kumbachero. Magkakabit yan. Sabi parang chicken and egg yan kumbachero. Mangmang, laganap ang kamangmangan. Paano makakahanap ng maayos na trabaho ang isang mangmang? Totoo. Ang isang kulang sa pinag-aralan. Ang binabanggit natin dun sa basic illiteracy ay yung no read, no write. Meron namang marunong magbasa, hindi naman naintindihan binabasa. Ayun. Yun po ba? Yun ang problema. Parang nakakabasa pero hindi nakakaunawa. Oo, yun po yung binanggit ko kanina na functional illiteracy. So ang tawi-tawi ay 67%. Grabe, ano? Ang Davao Occidental 53%. Ang Zamboanga del Sur 49%. Northern Samar 48%. Basilan 48%. Sarangani 48%. Sarangani di sa may Jensen to. Ano? Western Samar 46%. Agusan del Norte. Kumbachero, hindi ba ito sa may Butuan? Butuan City. Sultan Kudarat 44%. Lanao del Norte 44%. So ito po, yan po yung sasabihin nating functionally illiterate. Top po yan. Ibig sabihin, dyan po pinakamalaki problema. Pero doon po naman sa, bigyan pugay naman natin, kumbachero, yung functionally may literate. Ang mga may highest functional literacy ang San Juan. Ito, San Juan, kumbachero. Sa probinsya muna, kumbachero. Itong probinsya muna.
Ang top 10 functionally literate provinces, number 1, Benguet. Uy, Benguet. Benguet. Alam mo, matutuwa ka sa Benguet. 87.9. Oo, kaya 12% kumbatsero doon ang functional pagka mas maliit ang numero, mas mataas to kumbatsero eh. 12% ang grado nila. Ang Apayao, 13 kumbatsero, nasa Cordilleras to. Magugulat ka eh. Mga probinsya yan, ha? Magagaling mag-English yung mga tao dyan. Diyan kasi yung mga American missionary nung araw eh, kumbatsero. Naalala mo? Yan, May kaklase ko nung college eh, akala ko Amerikano eh. Saan ka baka ko? Taga saan ka baka ko? Igorota daw siya. Totoo, kumbatsero. Galing mag-English. Susunod po, number 3, Rizal, 18, Romblon. Uy, Romblon. Tinan mo nga, baka isipin nyo, puro marmol lang ang kaalam na gawin ng mga taga Romblon, ha? Kongbudoy. Ayos, Batangas, kumbatsero. Mataas pa lang literacy dyan. Literacy. Sikihor. Ang Bohol, kumbatsero. Ang Bataan, mataas din ang literacy dyan. Ang South Cotabato sa Mindanao, may nasingit na isang Mindanao. At Cavite, mataas din po ang literacy rate po dyan, mga kababayan. Yung lungsod, kumbatsero, may binabanggit ka? Yung highest, yung tinuturing kumbatserong highest functional literacy na nakwenta nila, nakita nila, eto ho, yung San Juan, 94.5%. 94.5. Ang Baguio ay 89.8%. Wow. Pasig, 89.1%. Pateros. Sino mo ang Pateros, ha? Ito na lang ang nag-iisang bayan sa Metro Manila. Sa buong Metro Manila, 88.1%. Galing. Ang Makati ay 87.3%, Las Piñas 87.1%, sumusunod dyan ang Taguig, Mandaluyong, Cagayan de Oro, pasok Cagayan din. de Oro. At ang Navotas, tingnan nyo, ang Navotas, sipin nyo, nasa sulok lang ng Metro Samantalang Manila. mga tao dyan, pag marami dyan, pag nag-uusap, bulungan lang. Bulungan lang. Ba't ba nagbubulungan yung mga yon? Nahihiyang marinig yung pinag-uusapan. Ano ba pinag-uusapan nila? Presyo na isda. Iba naman yan. Sa Navotas Fishport naman yan. 83.3%. Ang taas. So kung meron pong mga lugar na masasabi nating hindi kagandahan ang numero, may mga dapat din ang mga bigyang pugay at pwede nating sabihin, kumbatsero, na na-reinforce. Ang ginagawa ng national government ay nare-reinforce ng ginagawa ng local government. Sobrang importante po yun, mga kababayan. Lalo na dito sa parte na ito ng Mindanao, kumbatsero, ang national government, aminin na natin, hirap magpatupad ng kung ano namang mga programang isinasakatuparan kahit pag gaano kaganda. Hindi maipatutupad yan kung walang full support ng local government. Ayun, tama. Napaka-importante. Dapat, kumbatsero, unahin itong basic illiteracy. Oo, yung no read, no write. Yung no read, no write talaga. Grabe po yan. Grabe ito. Sobra na po yan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Ang init! Pero meron tayong init-dikit sa Tag-Init Promo. Nasaan ba ang ating taga-dikit? Si Sherwin Alparo. Sherwin! Go, go, go! Where na you? Jerry, magpa-flash report muna tayo, ha? Dahil dito sa Zoom, kung makikita sa Zoom, nandito tayo sa Kalamba ngayon sa harap ng tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At kapansin-pansin na ang bahay napapaligiran ngayon ng yellow line. Ano? Asan? Wala kami makita. Wala kami makita sa TV. Wala kami makita. Ay, ito na. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan, may yellow line, no? May yellow line yung bahay ni Jose. Parang scene of the crime. Na nangyari, tanong natin dito sa kapitbahay ni Jose Rizal. Tay, ba't napapaligiran ng yellow line yung bahay ni Jose Rizal? Meron bang krimen? Wala po, naglililis lang po ng bubong na, Diyos ko, naglilinitan pala ng bubong. Ng hara. Pero, dahil nga nasa Calamba City tayo, syempre, mag-antabay ang ating mga kababayan dahil ang Geezer H init-dikit sa Tag-Init, magdidikit ng Geezer H sticker dyan po sa
PNR Butoda sa may Barangay 1, Calamba City. Yan ha, dito po, malapit lang yan dito sa may bahay ni Jose Rizal. Doon yung sa pinakabungad sa may Riles ng PNR. Kaya doon sa mga magpadikit ng DZRH stickers, magtungo na po sa ating location at instant mananalo kayo ng instant pa-premyo at po ng DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ayan, inuulit natin, walang krimen na nangyari, nagpapalit lang ng bubong dito sa bahay ng Sersal, dito yan sa Calamba, Laguna, Aris number 6, Showroom Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, driver ng bus nakatulog. 4 na sasakyan inararo sa SCTEC, 10 patay, mahigit 30 sugatan. Kilos protesta sa Labor Day sa Maynila, nauwi sa Garian, pulis sugatan. Mga manggagawa sa Metro Manila may taas sweldo sa Hulyo. 10-day ayuda ban sa May 12 elections nagsimula na. COMELEC tumanggap ng halos 300 reklamo laban sa vote buying. At Malacanang itinanggi na nakikialam ang Amerika sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita. 10 ang patay, 37 ang sugatan matapos magkarambola ang 5 sasakyan sa SCTEX. Ito po ay nangyari sa Tarlac City Toll Plaza Exit. Inampirma ni Police Lieutenant Colonel Romel Santos, Direktor ng Tarlac PNP, na 4 sa 10 nasawi ay mga bata. Ayon kay Colonel Santos, nakatulog ang driver ng Solid North Bus Transit, kaya't nabangga nito ang ilang sasakyang nakapila sa toll plaza sa bahagi ng Barangay Bantog. Kabilang sa mga sangkot na sasakyan ang 3 sports utility vehicles at isang 18-wheeler truck. May namatay po na 10 na sakay po ng Nissan Urban na van. Opo. Po yung 8 po yung namatay dun sa sakay po ng Nissan Urban. Okay. Dun sa 8 po na yun, 4 po yung minor at 4 po yung adult. Opo. Dahil dito naharap ang driver ng bus na kinilalang si Teodoro Merhan, residente ng Malawa, Lingayen, Pangasinan, sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries at multiple damage to properties. Nauwi naman sa Girian ang Labor Day rally ng mga manggagawa sa Minyola na ikinasugat ng isang pulis. Nagsimula ang sagupaan ng mga protesters at mga pulis sa steel barricade na inilagay sa Recto Avenue sa Maynila upang hindi makapasok ang mga rallyista sa Minjola kahapon. Ang hindi kilalang pulis ay nasugatan sa barbed wire na nang ito'y subukang tanggalin ng mga nagpoprotesta. Hiling ng mga rallyista sa gobyerno sertipikahang urgent ang 200 peso wage hike bill.
Tinitingnan ko nga kung batsero itong picture. Ito, sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Isang pulis ho ang nakalugmok sa kalsada at dinadapurak ng ilang ralista. Ba't naman nagkaganon? Ba't kailangang umabot sa ganito na pulis? Pulis ang makikitang nakahandusay sa kalsada. At sinasaktan. Oo, walang dapat na ganitong mangyari. Kwento kong batsero Labor Day nga ito. Labor Day, dapat yan basta wag lang magiging marahas. Bakit nagiging marahas yung ilang manggagawa natin? Ay nako. Sayang. Meron pa naman yung balita. Sana narinig nyo na lang tong balita na to na hindi kayo naging marahas. Posible daw pong magkaroon ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earners sa Metro Manila sa buwan ng Hulyo. Sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma, sisimula na ng Regional Wage Board ang pag-review sa sahod ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya sa NCR ngayong buwan. Nabatid kay Dole NCR Director Sara Mirasol na magsasagawa rin sila ng labor and employer consultations bago ganapin ang public hearing sa Hunyo. Halos 300 kaso ng vote buying, vote selling at abuse of state resources ang naitala ng Committee on Contra Bigay ng COMELEC higit isang linggo bago ang eleksyon. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., 169 sa mga kaso ay tumutukoy sa vote buying at vote selling habang 80 ang may kaugnayan sa abuse of state resources. Pinakamaraming report o reklamo mula sa Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, Mimaropa at Bicol Region. Sa pagtaya ni Maceda, bumaba man ang mga naitatalang kaso kung ikukumpara sa halalan noong 2022 na may mahigit 1,200 reports. Posibleng tumaas pa ang reklamo habang papalapit ang halalan. Alas 7:17 ng umaga. Susunod! Dito boy! Nakikialam nga ba ang Amerika? Si Uncle Sam? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:17. Alas 7:23 ng umaga, umarangkada na ang pilot test sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Ayon sa Department of Agriculture, tatagal hanggang December ang programa at ipatutupad din sa iba pang bahagi ng Visayas. Nasa 800,000 pamilya o 4 na milyong individual naman ang inaasahang makikinabang sa naturang rehiyon. Partikular na ibebenta ang murang bigas sa mga senior citizen, solo parents, may mga kapansanan at benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Happy naman daw po ang mga unang nakabili dahil simputin ng ngipin ni Kumbatsero ang bigas na ibinenta. Alas 7:24 ang ating oras. Pinabulaanan ng Malacanang ang dokumentong kumakalat sa social media na umaapila ang Amerika kay Pangulong Bongbong Marcos para bilisan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa dokumentong may petsang April 18 at may titulong Memorandum of the National Security Advisor, lumalabas na hinihimok umano ni US National Security Advisor Mike Waltz si National Security Advisor Eduardo Año na bigyang prioridad ang pagpapatalsik kay VP Sara. Nakasaad din sa dokumento na itinuturing umano bilang political risk si VP Inday at natakot daw ang US na maging pangulo ito dahil posibleng masira ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Binigyang din ng palasyo na ang US ay hindi nakikialam at hindi makikialam sa mga usaping politikal sa bansa. Usapin natin si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Senator Tol, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Ay, magandang umaga po. Nabigat ka na kayo amin. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Magandang umaga po. Narinig niyo po yung balita bago po namin kayo tinawag.
dumadami po yung ganitong klase ng mga sabihin nating fake news. Katulad yan, may mga document pa, mukhang official yung document na lumalaganap. Meron pa ba tayo magagawa dyan? Ano ba ang pwedeng gawin ng Estado para po matigil ito? Alam niyo po, nakikita ko, sinasabi lagi nila, freedom of expression, pero pag yung nakakagulo na po, nakakalinlang, nakakalason ng kaisipan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kung fake account, wala na po freedom of expression doon. Ang freedom of speech and expression ay makakabit po yun sa isang totoong individual. Pero kung nanggagaling sa isang fake source, kagaya po niya, narinig ko si Mike Waltz na merong memo. May memo, No, kahapon lang po, natanggal na si Mike Waltz hindi na po siya National Security Advisor ni President Trump. So wala po ako nakikitang, ang nakikita ko pong paraan, maging mapanuri yung ating mga kababayan. Pangalawa, yung pinopropose ko po na gayahin po natin, hindi na ma-eksakto, yung GDPR law ng European Union. Ano po ba yan? Saan, yun po ay lahat ng platforms ay liable. Papakalat ng fake news. Ang Meta, nagbayad na ng 5 billion ata sa UK, ang iba't ibang lahat po sila liable. Kung magagawa po natin yan, maninimbang po yung mga platforms. Ba't ba hindi natin magawa, Senator? Matagal na namin din pinag-uusapan ni Kumbatsero yan, na parang itong mga social media platform na ito ay sila pa talagang kumikita. Kumikita pa sila. Hindi lang sila yung nagiging bihikulo ng fake news. Kumikita pa sila at parang kung tingnan natin, parang tatawa-tawa pa sila kapag ganyan. Po. Unlicensed, unregulated. So siguro pa pagkatapos itong halalan, kung papalarin tayo, yan po yung susulong natin na magkaroon ng liability yung mga platforms. Kung wala naman po yung platforms, walang kahit fake news ka, wala naman pong hindi ka ganong kalaganap kaagad po yun. Hindi po ba maaari, Senator Tol, na ito po ay daanin muna administratively, meaning hindi na muna gumawa ng batas, kundi ang Executive Department ay mag-issue ng ano bang klaseng kautusan? AO, ano ba? Kung ano man, in the meantime, na wala pong batas? Pwede po, pero siguro yung ngipin in terms of hefty penalties, mabibigat na parusa, ay baka doon po magkulang. Maging ang Executive Department, nahahak po hindi po lingid sa kalaman natin. Yung DOST, DICT, at marami pang ibang ahensya, na-compromise na po yung mga datos nila. Para kasing takot tayong mawalan ng social media ang dating Senator na parang wala tayong magawa dito sa mga social media nito, na parang bagang nabablackmail tayo na ayaw nyo, alis kami rito, wala kayong Facebook, wala kayong TikTok, parang gano'n na nagiging dating May punto po kayo doon, lahat naman tayo pagising, tangan-tangan na kagad itong cellphone. Unang tinitingnan. Bago matulog. Ganun din. Tangan-tangan na rin. So, naging dependent na rin po tayo. Siguro, yung sinasabi ko, maging mapanuri po yung ating mga kababayan. Siguro, maging bahagi din ito ng basic curriculum sa ating mga bata na maaga pa lang, matutunan na malaman kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Pero, nakakatakot po. Lagana po yan. Grabe na po ito, Senator Tol. Katulad na rin, nabanggit nyo si Waltz, tapos may makikita po kayo, may mga art card pa, di umano statement ng ganitong abogado, international lawyer, ganitong sikat na Harvard professor, yun ay mga fictitious, mga fictional character sa mga TV shows, TV series, pero pinaniniwala at sinishare din naman ng ating mga kababayan. Sus Mariano Kaindo. At karugtong po nun, gusto namin sabihin, ito po bang pagiging gullible, vulnerable sa mga misinformation ng ating mga kababayan, may kinalaman po ba ito dito sa report ng PSA na almost 20 million na mga Pilipino ang functionally illiterate? Hindi ko madiretso pong sagutin yan, kasi tayo kailangan, gusto natin merong sinasandalan. Gusto natin meron tayong social connection. Gusto natin na malaki-laki yung circle of friends. Yung social media, yung cellphone mo, nandun na lahat
Kahit hindi mo kaibigan, pwede mo i-friend. Yung pala, yung pinrend mo, fake account. Yun. So, may sakit na po yung lipunan. Pero hindi siguro ito, at hindi rin siguro po ako ang karapat-dapat na resource person nyo rito. Pero malaga na po ito. At kung ito po ay magpapatuloy, ay nakakatakot na po. Nakakatakot na po. Baka ang ka-text nyo po ay AI na lang. Sabi ko sa inyo, AI, nakikipagtalo ka sa AI. Marami hong ganyan. At sana po ay magkaroon nga yung sinasabi ko, yung GDPR, kung may susulong ko yon, kung papalaran tayo. At sana po yung sa inyo naman, magkaroon ng talagang ngipin itong DICT. Na kung hindi ko pa naririnig yung DICT. Hindi ko nga alam kung sino nakaupo kayo sa DICT. Hindi ko na mumukha ako sino yung sekretary ngayon. Teka muna, Senator, yung may binanggit kayo nitong nakaraan na kumpanya dyan sa Makati na anong latest doon? Tuloy-tuloy bang nakakapag-operate yon? Yung involved sa trolling? Sa fake news? Medyo nag-slow down na ata ngayon. Ang balita ko, hindi ko naman matutukan araw-araw kasi undergoing na yung investigation ng NBI. At sa Lunes po, ipapatawag natin sila sa yung patuloy ng pagdinig sa Senado. At lumalabas na 2 pong incorporator sa director ay of Chinese nationality. So, malalaman po natin sa Lunes kung may sister company pa ito, may mother company at kung ano-ano pa. Itong Infinitus. Infinitus Marketing Solutions. Opo. Ibig niyo sabihin, kwento, mainland Chinese? Malalaman po natin sa Lunes. Ayoko pong pangunahan. Sir. Ito po bang kumpanya na to ay ang kakontrata lamang ay Chinese embassy o may iba pang mga halimbawa politiko o iba pang private individuals dito sa Pilipinas? Nung una ko po nasulyapan yung Facebook account nila, meron din pong yung Huawei po, sila po yon ang kanilang kliyente. At meron pa hong iba, hindi ko ma-discuss na kung sino yung mga personalidad. Opo. Last na lang po, Senator Tol, kayo po ay majority leader ng Senado. Meron pong bisita tayo nung nakaraan at mukhang kasama kayo sa nag-estima. Ito si Prime Minister ng Japan. Ano bang kapag ganito na may mga political exercise tayo tapos may problema tayo sa ekonomiya tapos binisita tayo ng Prime Minister ng Japan, how significant is this official visit po? Ay, napakalaki po, lalong-lalo na yung ating trade relations with Japan, 10.5 billion US dollars tayo at yung mga pinapadala natin doon ng mga electrical equipment, yung mga gadgets, yung mga saging, ay napakalaking tulong po sa ating ekonomiya. Ito'y pagpapatunay. Kasi alam nyo, kahit sino maging Prime Minister ng Japan ay talagang malapit po sa atin eh. Ang na-highlight po dito ay kung sino yung mga sinserong kaibigan. Hindi gaya po nung iba nagsasabi na we will continue our neighborliness and friendship across the seas, yung mga ganon. Pero binubuli naman tayo. Pero ang Japan po ay nagpapakita ng katotohanan na yung pagkakaibigan ay malalim at tapat. Pagsali po nila dito sa balikatan exercises. Yung tratado po na kasama po ko sa nagsulong, yung RAA, yung Reciprocal Access Agreement, ay napakalaking bagay po yun sa atin kasi kahit ano pong sabihin nila, mas malapit po sa atin ang Japan. At ang Japan po ngayon ay tumutulong hindi lang sa kalakalan, kung hindi maging sa ating security defense matters, and nandiyan po ang Japan. So, napakalaking tulong po ng pagbisita ng Prime Minister noong nakaraang araw. Ito po ay hudyat na yung nilagdaan sa Washington DC noong nakaraang taon, yung trilateral agreement noong panahon pa ni President Biden at noong dating Prime Minister ng Japan, ay pinapa-execute na. So, sana po manatili ito at lalong tumibay. Tara, punta tayong Japan. Total, bumisita siya sa atin. Dapat pumunta rin tayong Japan. Wala po akong visa pa. Nako, ang hirap ngayon. Kumuha ng Japan visa. Ganun ba? Oo, sa dami ng gustong nag-ano na nga rin sila eh. Meron na silang parang VFS. Parang, sumali na rin sila ron sa parang VFS. Schengen visa na ang ina-apply mo. Tama. Parang gano'n na. Well, Senator Tol, maraming salamat po. Saan ang ikot nyo ngayon? Saan palang punta ng alyansa ngayon? Ngayon po, ipapunta muna ako ng
isang malaking meeting ng isang malaking fraternity sa Tagaytay. Pagkatapos tuloy po ako ng Chaong. Yung alyansa po atay sa Lucena. Okay. Ngayong araw na ito. Pero malap na po tayo. Oo nga. Wala pa siya. Inom kayo ng salabat. Nag-concert ako. Salabat. Wala po tayong boses. Kailangan nyo na salabat. Salamat po sa pagkakataong ito. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po ang Pilipinas. Ito si Senator Tolentino. Maraming salamat po. Si Senator Tolentino. Ayun, ang alyansa ay Governor Helen Tan ng Quezon. Ang bisita nyo pala. Diyan pala sa Lucena. Ay ang mga kandidato ng administrasyon. Kaya pala si Supremo, si Senator Lito Lapid, ito, nagpadala na ng kabayo. Picture. Tapang kabayo. At dyan daw sila sa Lucena, papunta. Ayun. Yeah. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 736. Pumalo daw sa 28 billion ang kita ng PAGCOR sa first quarter ng taong ito. First quarter pa lang yan, ha? Mas mataas daw po ito ng mahigit 11% sa kanilang first quarter revenue noong nakaraang taon. Ayun, malaking bahagi daw po nung kitang ito ng PAGCOR mula sa gaming operations na umabot sa 25.52 billion. Pinakamalaki daw ang ambag ng mga e-games, electronic games at e-bingo segment. Nagtala ng 14.3 billion o 56% ng kabuang gaming revenues. Habang yung mga licensed casinos ay nagbigay ng 8 billion, mahigit 8 billion o 32%, at ang mga kasino na mismong pinatatagpo ng PAGCOR merong 2.8 billion pesos. Pero na ambag. alam mo kung Bachero, sa mga kumpanya, kahit na malaki ang sales mo o yung revenue mo, pero kung hindi ka naman tumitigil, kagagasta. Kumbaga hindi ka magaling mag-budget. Hindi importante 'yon, ano? 'Di ba? Meron tinatawag na fiscal management discipline. Wala din. Pero sabi ng PAGCOR, hindi. Bumaba din yung gastos namin. Lumago na kita, bumaba din yung gastos nila ng 15%. Last year daw po ang gastos nila sa parehong period ay 7.3 billion. Ngayon daw, 6.2 billion na lang. Di naman, tipid pa pala. Nagtipid, baka tinatanong nyo, paano nangyari yun? Paano? Tumayo ho si Chairman, Chairman at Altenco ng PAGCOR, at ang sabi, bunga po ito ng mas epektibong pamamalakad at mga reforma sa loob ng ahensya. Ayos ba, Chairman? Sabi ni Chairman, hindi, magpapatuloy itong mga inisyatibo na to para mapalakas ang hindi lang ang kita, kundi pati mga innovation at regulatory oversight ng PAGCOR. Marami kasi silang katulad yan, yung mga soler na yan, yung mga ukada, may mga kwan yan may mga casino yan. Pero Chairman, total naman na pag-uusapan natin, mukhang kailangan din ninyong bambuhin ang mga online gaming. Kung meron mang kinikita diyan, magandang balita, may kinikita. Malaki talaga. Sobrang laki ng kinikita, pero siguro kailangan mas matindi ang pagbabantay sa kanila. Of course, laban dun sa mga paglalaro ng mga bata, di ba? May mga mapanlin lang na mga bata, mga minor de edad. Magpapakita ng ID ng tito niya o kaya ay ng pinsan niyang mas matanda sa kanya, nakakalaro. Kaya tingin ko, merong dapat ding gawin ang PAGCOR tungkol doon. But anyway, congratulations sa mataas na revenue at net income ng PAGCOR. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Els Bartholomew, magandang morning. Magandang morning din kay Kuyang Obet Imperio. Kuya Obet, at kinukumusta po kayo ni RD Dong Tolentino. Kumusta po ba, Ninong Dong? Magandang morning. Ay, kumusta daw ba yung mangga? Sabi ni Kong Doming Mariano. Ay, napakatamis. Kumbachero, iba talagang mangga ng Sambales. Iba, lalo kapag ganitong panahon, yung summer, parang natitik-tik ng gusto. Talaga. Kahit wala kang diabetes, magkaka-diabetes ka. Talaga.
Domeng. Maraming salamat ha. Ate Sheila, thank you din. Thank you. At binabati din po natin ng happy birthday. Nagmamalaki, magkaka-diabetes ka din. sa tamis eh. Sa sobrang tamis. Hindi pa hinog na hinog, ang tamis na eh. Tsaka alam mo ako, kumpatsero, kapag eto, bumibili ako ng mangga, hindi lang yung kulay ang tinitingnan. Ano pa? Alam mo ang ginagawa ko? Inaamoy ko. Yung amoy. May amoy na matamis talaga. Totoo yan. Subok ko na sa maraming beses yun na pag may naamoy akong yung pinili kong mangga amoy matamis. Pag binuksan ko, matamis talaga. Pero may amoy ka bang maasim na? Meron din. Iba pala pang asim din. Iba pala pang amoy mo. Kaya yung mga mangga ni Kong Domeng, lahat kung amuyin ko matamis Ibang klase. Madya-diabetes ka nga lang. Kaya isang pisngi lang. Isang pisngi lang. Birthday pala ngayon ni Bok Ferdi Divines Divina. Lieutenant General, retired Lieutenant General Ferdi Divines Divina. Happy birthday. Binabati ka ni Dean Nilo Divina. Ayan, at saka ni Attorney Buko de la Cruz. At Attorney Buko at ng buong PMA Maringal Class of 1988. At happy birthday din pala kay Kuyang Ray Miguel Katakutan. Happy birthday Kuya Miguel. Magandang morning kay Kuyang Edwin Ko na nakatutok sa atin. Teka, ano ba to sinasabi ni Kaompong Ordanes ng Senior Citizen Party List? Oo nga. Senior Citizen Party Kong Ompong Ordanes. Cebu Pacific ba yun? Katay ba yun o Cebu Pacific? Parang meron siya. May iba to. Ibang ano ito. Kasi meron daw sinuportahan, may tinulungan daw ang Senior Citizen Party List na isang pasahero ng Cebu Pacific who was shamefully denied boarding flight. Kahiyahiyang hindi pinasakay sa eroplano nung 15 nung April 15. Tinulungan daw nila sa pamamagitan ng abogado na mag-file ng administrative complaint ay itong si Mr. Larry Lim Natividad. Ang kaso ay discriminatory and unjust treatment suffered by a lolo. Yun nga, senior citizen kaya nga nung mabalitaan ni Kong Ompong yan, nagsalita rin si Kong Ompong sabi niya. Cebu Pacific, sabi niya. Cebu Pacific. You will be held liable. Matindi ha. Magbabayad ka. Napa-English mo si Napa-English. Sabi ni Kaompong, you will be held liable for your illegal actions against Mr. Natividad. We will not let this pass. This was not a mere lapse in proper judgment. Ayan. Ano kaya nangyari dyan? Ano ba nangyari dito, Kong Ompong? Ano bang pangyayari dyan? Ilalapit natin yan kay Tito, kay Kuya Lance Kuya Lance, at I'm sure mabilis silang umaksyon dyan. Umaksyon dyan. Dapat nga hindi na maabot sa mga kasuhan to, pero huwag kayong mag-alala. Don't worry. Be happy. Sino ba tong bubaing ito na gusto daw magpolitiko ng tumatakbo daw sa politika pero hindi daw to dapat manalo, sabi ni Morley. Bakit naman? Pangako daw kasi ng pangako, laging napapako. Promise me pala yan, PM pala yan. Hindi, pwede nga itong maging politiko, Tito Morley. Yan nga, politiko. Ganito nga ang politiko, nangangako tapos hindi natutupad. Alamin niya natin ang balita mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Tama ka Jerry at Katunying. Bagay nga siya palang politisyan dahil wala itong isang salita. Pangako ng pangako pero laging napapako. Kwento ng isang reporter na kaibigan natin. Maraming beses na raw niya nga na schedule itong si actress para sa one-on-one interview. Pumapayag naman daw ang naturang actress magbibigay ng date. Pagdating sa date, sasabihin masakit ang kanyang ulo. Ulit na naman ng reschedule na naman. Pagdating na naman, isa na naman sasabihin, paalis na naman siya sa papuntang abroad. Magkita na lang daw sila after abroad. Ano na naman, antay na naman yung kaibigan nating reporter. Sino ba yung reporter na yan na walang napakatyaga? Napakatyaga, pinagtyagaan talaga siya hanggang
nakalimang reschedule yan. Grabe naman. Kaya pala itong si Kuyang Antonio Cura Nagales, birthday niya ngayon, 68 birthday niya. Sino ba yan? Sabi niya, happy birthday, Kuyang happy Antonio birthday. Nagales. Happy birthday. Sino daw ba yan? Sino ba yung babae na yan? Aba, itong babaeng actress na ito na tumatakbo bilang politician ay dating nagpapakita ng katawan. Sexy. Aba. Yan ba yung eksena na yung mahilig itong magluto ng tortang talong. Ayun, nahulaan ko na. Tortang talong. Oo, kaya nga sabi ng ating friendship na reporter, ay, tumakbo siya. Diba? Politician nga siya. Yan ba, yan ba pangalan niya talaga dati? Abay, nagpalit na ng Nagpalit ng pangalan. Hindi mo na kailangan lagyan pa ng initial, no? Dahil alam na. Ayos. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy birthday nga pala kay Mami Sherry Ramirez. Aba, ngayon pala, Mami Sherry, happy birthday. Muntik mo pang makalimutan. Ikaw yung pinaka-importante, yung pamuntik mong malimutan, ha? Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Happy birthday din kay Director Attorney Ramir Makatangay ng BIR Laguna. Happy birthday! Ay, napakabilis ng oras. Ngayon po ay Talaga May naman. 2. 10 days to go. Sampung araw na lang Kabilis. po ay ito na ang Palagay ko hinihintay. naman meron na kayong napili. Di ba? May isang ganitong petsa, meron na. Karamihan sa mga kababayan natin. Gawa na kayo Decided ng listahan. na yan. Oo, gawa na kayo ng listahan. Kung naiisip nyo na, isulat nyo na. Ayan. At of course, dapat sana ang mapili natin mga talagang totoong maglilingkod sa ating mga kababayan. Tandaan po nyo, marami-rami to. Mula sa senador, party list, gobernador, pababa. Marami-rami po yan. Kaya kailangan talaga natin ng kodigo. At sana po, ito, paulit-ulit naman natin sinasabi. Bagamat malungkot lang na tinatanggap natin yung mga tanggapin ang pera, iboto ang Corsonada. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I